banda dito guys, tabing dagat. Namin bumabalik. So, tatandaan natin kung paano gumagana ang ating utak sa ganitong klaseng mga bagay. Kasi, ito yung mga good memory, no? Kaya lang meron din minsan mga bad memory na dumadating. May malalasahan ka, may maaamoy ka, may naririnig ka. Para ba nagtitrigger, tinatawag na ng trigger ng mga memory na hindi magaganda. Okay? Yung mga bagay na yan, minsan tumutulak sa mga puso natin para maging masikip, natatakot tayo, nag-aalala. Okay? So, ano bang gagawin natin sa mga bagay na ganyan? Okay. Turn natin yung page para malaman natin ang susunod. Mga trauma ng pagkabata. So, pagkaganda yung biniisip natin kanina para sa inaamoy, pero ang research po, nalaman natin, ang mga trauma ng pagkabata or childhood trauma ay malaking bagay ang papel niyan sa paglaki natin. Okay? Sa atin po lahat ng paghihirap, alam natin na marami sa atin ay may childhood trauma. Okay? So, alam kong ayaw natin isipin ang misa, pero gusto ko lang alamin nyo na yaan, pagka nagkaroon ka ng childhood trauma, pagtanda mo, ba't nagiging masyado kang sensitibo? Minsan mabilis kang umiyak, minsan ang mga bata nagkaroon ng trauma, mabilis, matakot, mahina, bumababa yung kanilang confidence. Sasabihin mo, ba't ka ba ganyan? Huwag naman nating sisihin ng mga kababayan na naghihirap sa kanilang trauma. Kung mahirap ang kanilang loob, hindi mabilis mag-isip, ang kinalalabasan pala, yung ating childhood trauma, trauma ng pagkabata, ay may effect dahil sa ating maski na sa pagkatanda. So, hindi ibig sabihin niya, nagkaroon ka ng childhood trauma, tapos na. Marami tayo ngayong magagawa. Itong parte ito po, importante. Alamin lang na napakahirap labanan ang galing sa utak. Pag nilabas na niya yung emotion mo, yung reaction mo, minsan napakahirap nang ihinto. So, kesa naman sa nagagalit sa sarili o nagagalit sa taong ganon, mag-forgive naman tayo at saka alagaan ng kaunti. Okay? Hindi ibig sabihin hindi sila pwedeng magbago. Marami rin tayong magagawang pagbabago. Kaya lang, kailangan pag-aralan natin kung anong gagawin. Okay? So, again, huwag mo naman masyadong sisihin ang sarili. Kadalasan po nung bata tayo, kung paano tayo pinalaki, ganun ang kinalalabasan sa pagtanda. Again, kaya nating baguhin yan. So, nandito tayo ngayon. Ngayon, pag-aaralan na natin kung ano ang gagawin. Okay? So, una, ang emotion natin may mataas at saka may mas mababa. Okay? Yung sinasabi na mataas na emotion, high emotion, yung ba yung sobrang galit mo? Para nagpipintig ang utak mo, yung puso mo, kabado-kabado na, naglalakas. Minsan nga sa kagrabihan, hindi ka na makahinga ng todo, parang nagpapanik. Minsan may mga taong nangyayari yan. Nanginginig ang mga kamay at kasukasuhan. Hindi na nila ang gagawin. Okay? Hindi nila kasalanan yan. Reaction yan nanggaling sa mga trauma nangyari sa kanila. Okay? So pag-iisipan natin, again, paano ba natin sila tutulungan? Meron din naman ang reaction, instead na magalit at lumaban, makipag-away, nagtatago. Nagtatago na lang sa kwarto. Yun naman yung tinasabi nating low emotion. Low emotional response. Ang ginagawa, ayaw nang makipag-usap, nagtago na sa kwarto, hindi na makatayo sa kama, tulog na ng tulog, hindi makakain. Low emotional response. So, yung po, hindi naman maganda. Ang gustuhin natin, alamin na natural ang high at saka low ng ating emosyon.
May oras na tawa tayo ng tawa kasi nagsasama-sama tayong madalas. Nataalala natin ang pamilya, maayos ang ating kita. Yung oras na yun, tama talaga mag-celebrate. Mataas ang ating emotional response, pero yung hindi sobra. Pero meron din namang oras na malungkot tayo. May mga nangyari sa Pinas na nabalitaan mo, nalulungkot ka, o may namatay sa pamilya mo, natural din naman yan. Okay? Natural din. So, maski na high o low ang ating emotion, alamin na may normal yan. Sa araw-araw, maaaring nangyari. Mamomroblema lang tayo kung ang emosyon ay na-stuck sa laging galit at laging takot at laging nanginginig o hindi na makakilos. Nandun na lang, wala nang ginagawa, hindi asikasuhin ang sarili, ayaw man maligo, ayaw man kumain. Yan, problema na yan. So, paano natin tayo magtutulungan sa isa't isa para ibalik natin ang ating emosyon sa gitna, sunod normal? Ano ba ang ating gagawin para naman ang buhay natin, maski na may high and low, ay tama pa rin nasa normal? Okay? So, importante, high and low, normal yon. Pero pag na-stuck tayo sa high o na-stuck sa low, kailangan na magtulungan. Okay? Kung ikaw yon, sabihin mo sa sarili mo, ay, sobra na to, kailangan ko nang humingi ng tulong. Kung nakita mo yung kaibigan mo, kasama mo, o kababayan mo na nangangailangan, kailangan ng lapitan, kailangan na nila ng tulong. Okay? So, ngayon, may anim na bagay na pwede natin gawin para tulungan ang sarili at para tulungan ang kababayan. Ang kauna-unahan po, ano ba yung bumababa ata yung So, ito yung ating page. Ito yung pahina natin, nandito na tayo. Tracking yung una. Tracking, ibig sabihin, pagsusubay. Pagsusubayan mo yung mga emotional response mo. Okay? Ito yung So, ang emotional response natin, kailangan pagsubayan. Ano bang nangyayari sa katawan ko? Ako ba'y nanginginig? Ako ba'y kalmado? Ako ba'y natatakot? Ako ba'y payapa? Alamin natin. Kasi minsan, sa dami na ginagawa natin mula pag-gising hanggang pagtulog, hindi na natin iniisip kung ano nangyayari sa ating katawan at sa pag-iisip. Kailangan po, pagmamasdan natin ang reaction natin. Kailangan magsimula tayo sa dyan, ha? Kasi ang dami natin kung magandang pakiramdam, masamang pakiramdam, o neutral lang, baliwala. Okay? So, yaan ang simpleng bagay kung paano papansinin ko ang nangyayari sa katawan. Okay? Tapos, yung pangalawang gagawin natin, tinatawag nila resourcing. Turn niyo yung pahina. Wala na yung Tabo mo yan para magay. This could be an It's okay. I think you can remove first. I will use later. resourcing. Number 2, anim to. So number 2 na tayo, resourcing. Okay? Ang resourcing, yung mga bagay na yan, hinahanap natin ang mga tao, sino man, o ano man, mga bagay na nagpapagaan ng loob natin. Okay? Kailangan alamin. Kasi minsan pag nakakailangan na, hindi ka na makapag-isip. So alamin natin ngayon, ano ba mga, ano o sino ang nagpapagaan ng loob nyo. Okay? So, unang-una, nakalabas naman ang telepono nyo. Kung hindi nakalabas, ilabas nyo. Ano pong nasa screensaver nyo? Tingnan nyo nasa screensaver. Ano, nasa screensaver? picture mo, di ba? Picture Flowers? Ikaw? View? Okay, ikaw? Hindi ko kita.
Ay, anak mo. Ako po, picture ko. Picture mo. Okay. So, meron tayong mga view. Okay? Meron mga bulaklak. May mga anak. At meron sarili. Lahat po yan ay resource mo. Okay? So, magsimula tayo sa bulaklak at saka sa view. Kasi pag nakikita mo yun, gumagana loob mo. Parang, nandito ako sa lugar na maganda. Ito. So, minsan yan ang ginagamit natin. O favorite color mo yan, maybe. O bulaklak na kinalakihan mo. Kaya mo pinili yan, nagagitahan ka. So, ibig sabihin, kinuha mo yan para gumawa ng loob mo. Ganon din sa anak. Pag anak mo nandyan, pag mahirap na, abay kunin tingnan nung natin ang ating nasa Sa screensaver. isang cellphone. Okay, pag naghihirap na, eto nga pala, para lang matanda ako, alam ko, pero pag tinignan mo, maaalala mo kung bakit ka naghihirap dito. Gamitin natin yan. Gamitin ang pag-aalala ng mga anak, ng pamilya, kung yan makakatulong. Kung maiinis lang kayo, huwag niyo titignan. Yung lang nakakaganda. Tapos sabi, ako, tinitingnan ko yung sarili ko. Sa totoo lang ha, tingnan mo yung litratong yan, ang ganda mo. Yung mga nasa picture niyo, yung sarili mo, makita mo, sexy pala ako. Ang ganda pala ng buhok mo. Bakit hindi? Dahil sa trabaho natin napakahirap, tayo naghihirap. Hindi ganyan na itsura natin sa araw-araw, di ba? Oo. Di ba ayos ka, naglitrato ka? Pinaalala mo lang sa sarili mo na ako ay valuable pa. Ako ay maganda. Ito ang taong kilala ako. Maski yung amo ko, hindi ako kilala ganito. Ako, alam ko na ako to. Hindi masama yan. Minsan, kayo sa Amerika, dalas mo ganyan. Dito, minsan nahihiya pa. Hindi. Kasi kasuhin ang sarili. Ang tawag natin dyan, di ba, self-care. So, inayos mo yung sarili mo, picturean mo, at ipaalala mo, nakakayanin ko to. Magandang bagay yan. Malakas ako, maganda ako, sexy ako, whatever, right? Kung ano man. At hindi fake yan, tunay yan. Tunay na nagpapalakas ang ating loob. Kakayanin ko to. So, pag-usapan nyo, ano pa ba sa katabi nyo, ano pa ba mga bagay, ano o sino ang nagpapaganda, napapagaan ng loob mo? Maari rin po, meron pa kayong Spotify o ano man yung music nyo. Ano yung mga pakinggan mo kung ano mga pinakikinggan mo doon? O ikaw, instrumental, nagpapaganda ng loob mo. Yung iba, may rap music, yung iba, sinaunang mga music, iba-iba po taste natin, di ba? Maganda yan. Right? Maganda yan. Gamitin mo kung ano kailangan mo. So, sa kaunti lang, mag-usap ka sa katabi mo. Hindi pa kayo magkakilala na kayo. Mag-usap lang, ano ba ginagamit mo para gumaan ang sarili? I-share niyo yung cellphone. Cellphone lang. Okay? Share mo yung cellphone. Tingnan niyo yung laman ng... Yung isa gusto drama, yung isa comedy. Masyado na daw madrama yung buhay ko, ba't maghahanap pa ako ng drama? Gusto niyo yun, okay lang. Tama. K-drama. Okay. Doon yung iba na, K-pop. Bakit hindi? Magandang tignan, masiglang magsumayaw. Okay?